Shoutout kay Katsakino Dukusin, Jervin Chris, Romeo Conchada at sa iba pa nating mga taga-subaybay. At ngayon ang balita itong Barangay Ginebra ay magiging very busy sa paggawa ng mga trades nila. At mukhang nag-umpisa na. Itong si 68K Marcarino ang mukhang tinatarget ngayon ng Barangay Ginebra na kunin na center dahil nangangailangan talaga sila ng big man ngayon. Mukhang straight up ang mangyayaring trade dyan. Itong si K Marcarino ipapalit dito kay Ben Adamos. Alam din natin na itong Barangay Ginebra, yan talaga pinagkakakulangan nila ngayon, center. So itong si Carino ang kanilang kukunin. Ang medyo sabihin na natin komplikasyon dyan ay baka kunin din kasi ito ng San Miguel Beer. So kung hindi po pwede ito si Kemar Carino, itong si Kit Datu naman ng Rain or Shine Elasto Painters ang kanilang kukunin. 6'8 din to. So yan ang pwedeng kunin ng Ginebra. Kung magiging maganda ang pag-handle ng Ginebra sa trade, pwede nilang makuha yan pareho. Si Kit Datu at itong si Kemar Carino. Dahil yan ang kinakailangan ngayon ni Japet Aguilar na backup. For example, pwedeng i-trade nila itong si Ben Adamos para kay Kit Datu. At ito namang si Raymond Aguilar, si Aljon Mariano at si Jason David ang i-trade nila sa Terra Firma para dito kay Kemar Carino. Ibig sabihin yan, pwedeng makuha ng Barangay Ginebra ang dalawang nabanggit na center para ma-resolve na yung problema nila dyan. Alam natin yan ngayon ang tinitignan mabuti ng Barangay Ginebra dahil gusto nilang makasiguro na sa next conference hindi na nila iindahin yung problema dito sa height. Dahil iyan talaga ang sabihin natin naging issue ngayon. Si Japet Aguilar hindi kinaya na mag-solo. At si Jody Vaz naman ginawa yung lahat ng kayang magagawa niya. Pero syempre, kapag ikaw ay 42 years old na at tinataong hindi naglaro ng basketball, syempre may hangganan yan. Nagka-injury pa nga itong si Devance. Kaya ito ngayon ang kinakailangan konsiderahin ng Barangay Ginebra. Bukod dito sa pagkuha ng 6'8 center, kinakailangan na rin ikonsidera ng Barangay Ginebra yung paghahanap ng panibagong import para sa darating na Commissioner's Cup. Ang isa sa pwede nila sigurong tignan dyan ay itong si Danilo Gallinari, ang dating NBA player. Itong si Gallinari ay isa ng free agent ngayon at ibig sabihin pwede siyang kunin nitong Barangay Ginebra. Uli itong naglaro sa NBA para dito sa Milwaukee Bucks. At ito ay na-draft ng number 6 doon sa 2008 NBA draft ng New York Knicks. Naglaro ito para sa LA Clippers, Oklahoma City Thunder, Atlanta Hawks, sa Washington Wizards at sa Detroit Pistons. Ang height nito ay 6'10". So ito ay pwedeng-pwede dito sa Barangay Ginebra. Pwede siyang power forward, small forward, pwedeng center. Siyempre dito sa PBA ito ay maglalaro bilang isang center dahil sa height niya. Pero meron din itong outside shooting at sa tingin ko bagay na bagay ito dito sa Barangay Ginebra. Kung sakaling makuha ng Ginebra itong si Gallinari, magiging magandang option yan para dito sa kanilang lineup. Dahil ito'y dating former NBA player na merong skill set talaga na mababagay dito sa triangle offense ni Coach Tim Cone. Nakita naman natin ang TNT ngayon, yung MVP group as a whole, ganyan ang ginagawa. Kumukuha ng mga legit na NBA players. Itong si Rondae Hollis Jefferson, itong natatandaan ninyo si Terrence Jones. Ngayon, itong NLEX kinuha si Ed Davis. Kaya hindi na nakagugulat na gagawa sila ng paraan para kumuha talaga ng mga legit talent. Kaya sa ngayon, mukhang ganyan ang gagawin itong Barangay Ginebra. Susubukan nilang kunin itong si Danilo Gallinari para siya ang maging susunod na import ng Barangay Ginebra. At kung yan ay matutuloy, para naka-jackpot si Coach Tim Cone. Dahil iyan ang magiging center talaga nila. At si Japet, pwede na maging power forward. Kaya sa tingin ko, ito ay babagay talaga dito sa Barangay Ginebra kung makuha.